Ayun, magandang gabi po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Breaking news po ito ha. Ito po ay patungkol doon sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon na ito nga po yung pinakahihintay ng karamihan, yung hatol, yung desisyon po ng kataas-taasang hukuman o Supreme Court patungkol po dito sa petisyon na inihain ni Atty. Romulo Macalintal, ni Barry Tayab ng Las Piñas, ni Puji at ng grupo po ng abogado sa pag-question po nila sa constitutionality ng Republic Act 12232. So ito po yung naging hatol ng atin pong Supreme Court o kataas-taasang hukuman, mga idol at mga kababayan. Ito po, pakinggan niyo po mabuti ha. Pero bago ang lahat, pasensya na po pala kayo ha, mga kababayan. Medyo madilim kasi brown out po dito sa aming lugar dahil po sa pagdaan nitong si Super Typhoon Uwan. So ito po yung post ng News 5 mga kababayan 1 hour ago. Ito po. Constitutional ang 4 na taong termino ng barangay at SK officials. Base po ito sa Supreme Court mga kababayan. Barangay at sangguniang kabataan eleksyon tuloy na sa November 2026. Base po sa post ng News 5. Naglabas ng desisyon ang Korte Suprema SCN Bank ngayong araw, November 11, 2025, kaugnay ng mga petisyon na kume-question sa constitutionality ng Republic Act number 12232, ang batas na nagtatakda ng 4 na taong termino para sa mga barangay at sangguniang kabataan or officials mga bayan. Sa ponensya ni Associate Justice Joseph Y. Lopez, ibinasura mga kababayan, ibinasura ng Supreme Court ang magkakahiwalay ngunit pinagsamang mga petisyon na inihain ni Atty. Romulo Macalintal, John Barry Tayam at Mr. Yushi Puji at Atty. Alberto Hidalgo laban sa Kongreso, Malacanang at Comelec. So ibinasura mga kababayan, ibig sabihin nireject ng Supreme Court yung kanilahong inihain na petisyon na kume-question doon po sa legalidad ng Republic Act 12232 mga idol at mga kababayan. Nakakagulat yung hatol, desisyon ng atin pong kataas-taasang hukuman. Ito po yung nilalaman ng desisyon. Pinagtibay ng Korte Suprema na may kapangyarihan, may kapangyarihan kuno ang Kongreso sa ilalim ng Article X Section 8 ng Constitution. Ano ba yung X? Nakalimutan ko Mamaya titingnan ko. Na itinakda ang haba ng termino ng mga barangay officials. Ito pa. Ang kapangyarihang ito, ayon sa Supreme Court, ay hindi basta-basta. Tanging Kongreso lamang ang may karapatang tukuyin ang haba ng termino kung kailan ito magsisimula, basta't makatwiran ang panahon. Yun po yung naging hatol ng Supreme Court. Ito pa, ang RA o Republic Act 12232 ay hindi batas na nagpapaliban ng eleksyon. Akalain nyo mga bayan, hindi daw batas na nagpapaliban ng eleksyon. Ayun yun sa kanila mga bayan, hindi daw postponement yung batas na Republic Act 12232. Kundi batas na nagtatakda ng bagong termino. Ang pagpalit ng halalan mula Disyembre 2025 tungo sa November 2026 ay incidental, nagkataon lamang. Yun yung sinabi ni Manang Amy Marcos na talagang kinontra ni Atty. Macalintal na hindi po yang incidental, hindi po yan nagkataon. Ano kaya yung masasabi dito ni Atty. Romulo Macalintal sa naging desisyon ng atin pong kataas-taasang hukuman, Supreme Court? Ito pa, mananatili sa pwesto ang kasalukuyang opisyal hanggang sa makapili ng kanilang kapalit sa November 2026. Hindi binabanggit dito ng yung petsa November 2, 2026 po. November 2, araw ng kaluluwa. Ito pa. Hindi rin ito lumalabag
Akalain nyo mga kababayan, hindi raw po lumalabag sa karapatan ng mamamayan na bumoto. Anong masasabi nyo mga kababayan? Sang-ayon ho ba kayo? Ano ba yung reaksyon nyo dito sa naging hatol, naging desisyon ng atin pong Supreme Court? Na ito nga po, hindi rin ito lumalabag sa karapatan ng mamamayan na bumoto. Dahil regular at tiyak pa rin ang daloy ng halalan mula tuwing 3 taon. Magiging 4 na taon na lamang ang pagitan mga kababayan. So, yan po yung hatol, desisyon ng atin pong Supreme Court na yan nga po yung hinihintay. Yan po ang pinakahihintay ng atin pong mga kababayan kung ano yung desisyon ng Supreme Court. So, ito na pagdesisyonan ng Supreme Court na constitutional kuno. Hindi daw kuno labag sa batas mga kababayan. Yun pong Republic Act 12232. Tama po. So, ganun pa man, ginagalang po natin kung ano po yung naging desisyon ng atin pong kataas-taasang hukuman. Pero, tandaan nyo mga kababayan, nabaliwala. Nabaliwala at natapakan yung naging desisyon nila noon. Para bagang kinain nila, mga kababayan, kinain nila yung naging desisyon nila noong sinabi nila na hindi sapat yung ikli ng termino, hindi sapat na dahilan yung ikli ng termino para ipuspon yung halalan. At yung desisyon po nila, after noong 2023, ay yung susunod na halalan ay December 1, 2025. Yun yung naging malinaw na desisyon nila noong pinagpaliban po yung 2022 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So nabaliwala mga bayan yung naging desisyon noon ng Supreme Court. Pwede pala yun, Pwede rin pala yun mga bayan. At base po dito mga bayan, ay hindi batas na postponement. Hindi daw kuno batas na pagpapaliban ng halalan o eleksyon ang Republic Act 12232. Kundi ito daw ay batas na nagtatakda ng bagong termino. Ito nga po yung setting the term. Sineset, pinipix ang termino ng atin pong mga barangay officials. Totoo naman mga bayan sapagkat doon sa kanilang title ay an act setting the term of the office of the barangay officials. Pero hindi daw kuno postponement. Napakaliwanag mga bayan. Ito yung sinasabi ni Atty. Makalintal. Napakaliwanag na panlilinlang, panlilinlang yung ginawang batas ng atin pong mga mambabatas, sabi ni Atty. Romulo Makalintal. Pero sinang-ayunan po ng Supreme Court na hindi po ito, itong Republic Act 12232 ay hindi batas na nagpapaliban ng eleksyon, kundi nagtatakda lamang ng bagong termino. So kapag hindi natuloy, ito yung tanong natin sa inyong lahat mga bayan. Kapag ba hindi natuloy yung schedule na original, kapag hindi natuloy, anong tawag doon? Postpone or hindi postpone? Kayo na pang sumagot sa inyong sarili, mga bayan. Ganun pa man ay tinatanggap po natin at iginagalang po natin yun pong naging desisyon ng Supreme Court na pagbasura doon po sa petisyon na inihain ni Atty. Romulo Makalintal, ni Barry Taim ng Las Piñas, ni Poji, at nitong si Alberto Hidalgo at grupo ng mga abogado, mga bayan. Ayan, iginagalang po natin kung ano po yung naging hatol ng atin pong kataas-taasang hukuman o Supreme Court. Ibig sabihin ay November 2, 2026, gaganapin talaga yung barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, okay, malinaw po malinaw po sa ngayon dahil meron ng desisyon yung atin pong Supreme Court. Ayan, doon sa mga incumbent barangay officials, tuloy-tuloy lang po kasi yung pagtatrabaho at sa mga aspirants, hintayin na lang po natin yun pong araw at petsa ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So may 1 taon pa kayo mga bayan para makapaghanda
sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So yan muna yung ating update mga bayan. Abangan po natin kung mayroong mga pagbabago, kung babaguhin ba yun pong buwan ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Kung babaguhin yung November, gagawing hindi natin alam mga bayan. Basta abangan na lang po natin. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat mga babayan.